Okay, so prepare yourself. I want to share with you guys. Ang tema po natin this month is, it is battlefield. Pakisabi, battlefield. Battlefield. Any idea po kung ano ang battlefield? Hindi po ito yung games ha. Alam ko merong games na ganito na parang Code Death. It's all about the soldier gano'n or may character silang gano'n. So, battlefield, it is a place, o mamaya makikita natin, bigyan ko lang kayo ng senaryo. Ito ay isang lugar na kung saan nagaganap ang labanan, gera, conflict, hindi pagkakaayos. So yung battlefield ay isang lugar na hindi payapa. Tama? Ang battlefield ay isang lugar na hindi tahimik. Ang battlefield ay isang lugar na kung saan hindi ka comfortable. You are not comfortable. Hindi ka makakapi doon ng Starbucks. Oo. Hindi ka makakatulog ng maayos. You are not at peace pag nasa battlefield ka. And for the title natin ngayon is God's Soldier Living in a War Zone. God's Soldier Living in a War Zone. Pakiclick po yung title. God's Soldier Living in a War Zone. Yung war zone po dyan, wala yung zone. Living in a war. Yung war zone po, it speaks of battlefield. And God's soldier, sino dito yung mga sundalo ng Panginoon? Amen. May ganyan bang sundalo? Pag ang sundalo, pag tinanong ng kanilang commander, ano ang sasagot nila? Ha? Ay, meron po tayong police po dito, sir. Sir Arceo. Nung nag-training po ba kayo, tapos meron kayong pinaka-leader, ang pag sinabi sa'yo, position, ang gagawin mo po ba, lotay-lotay yung position? Hindi. Sino dito kumukuha ng criminology? Ayan yan. Meron na nakikita dito. Okay na? So God's soldier living in a war zone. Sino dito ang soldier ng Panginoon? Amen! Parang kulang pa yun. Amen. Ganun ba yung soldier? Ganun ba ang sundalo ng Panginoon? Ulitin ko ulit, ano? Pag sundalo ka ng Panginoon, yung astig ka eh. Ay, astig ko. Oo. You are astig. Ang astig na ibig sabihin doon ay alam mo yung authority mo, ay alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung inaapakan mo, alam mo yung katayuan mo. You are soldier of God. Sino dito ang anak ng Diyos? Sundalo ng Diyos! Amen! Medyo okay na rin. Naalala ko yung sa The 300. Diba may ano yung pinaka sinasabi nilang words? Ahu. Ako sa amin kasi na Markman, natutunan ko yung huwa. Huwa! Ganon. Kami, yung nag-ano kami doon, yun yung words na lagi, Markman for Christ. Lahat ko ng tatay, lalaki, lahat ay na-experience yun. Sana ma-experience ko lahat ng mga boys. Dito yun, talagang astig yun. Okay, 1 Peter 5:8 in King James Version. Pwede nyo pong buklatin ang yung Biblia para mamarkahan nyo. Nasa New Testament po tayo, bandang dulo ito, 1 Peter. Para ma-mark nyo po at mapag-aralan nyo po sa bahay. Okay, isulat niyo po sa inyong notebook para pag uwi natin mamaya ay meron po kayong pagbulay-bulayan. Okay, sabi dito, makinig po kayo mabuti. So please give the right respect to our word. Give the right reverence to our word of God. Okay, 1 Peter 5:8 hanggang 11. Be sober. Be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour.
And 9, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called you as unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him glory and dominion forever and ever. Amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, si Satan, yung kaaway, si Satanas, ang demonyo, ay parang isang umaatungal na leon. Paano yung atungal na leon? Roar? Isang malakas na roar nga yung parang leon. 1, 2, 3, go! Roar! Tignan niyo mabuti. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, whom seeking. Kung sino yung malalapan niya. Si Satanas, ang trabaho niya, pinaka-duty niya, is to attack believers, unbelievers, or kakampi niya na yung mga iba. Na nag-iisa, hindi ready, hindi mainit sa Panginoon, it's like a roaring lion, pero yung roaring lion na ito ay nakaka-penetrate. It's because wala po tayong power, wala po tayong shield, wala po tayong ginagawa, wala po tayong kaalam-alam kung kailan tayo atakihin ng Panginoon. Sinong sundalo, mabuting sundalo o pulis na lang? Example lang po ng mga pulis or soldier na nandito. O nagbabalak maging, ang tawag doon, yung sa Navy. Or ang tawag doon, yung sa Bagyo. PMA ba yun? Yun. Basta lahat po ng uri ng ng yung soldier. Ay hindi ka pwedeng nakapasa, hindi ka pwedeng na-uniformihan, na-recognize na soldier kung hindi mo alam, wala kang knowledge, wala kang action kung paano gamitin ang mga weapon. Hindi pwedeng babaril ka, pero tatanungin mo pa sa commander mo, paano po ito puputok? Paano pilagay yung magazine? Paano po isuot yung belt ko sa uniform, sir? Paano ko po isuot? Pwede po bang medyas ko white? Pwede bang maiksi? Hindi ganon. You are ready, you are prepared pag ikaw ay na-uniformihan na. Pag ikaw ay dumadalo ng church, sabi ko hindi magiging maganda itong July. Yung unang bungad ng July. Bakit? Kasi pupunta tayo sa Maputik. Pupunta tayo sa Gumagapang. Pupunta tayo sa Akyatan. Pupunta tayo sa Tagaktak ng Pawis at Dugo. Bago mo makamit yung success, dadaan ka pa muna sa painful process. Amen. Amen. Hindi pwedeng hayahayang buhay pero wala kang ginawa. Yes. Tama. Hindi pwedeng nag-i-imagine kang mayaman ka someday pero tutulog-tulog ka lang sa bahay. Tama. Ang pangarap ko po, maging milyonaryo. Pero sa pangarap mo maging milyonaryo, magkarabat ng abong, wala pa yung nagawa. Amen? So you go to church, prepare. You go to church excited. You go to church para masaktan. Yes. Masasaktan ka ng salita ng Diyos, but not intentionally to condemn you, but intentionally to change you. God's Word has the power to rebuke us, has the power to change us. God's Word has the power to hurt us.
Bakit? Masakit po ang salita ng Panginoon kasi ang katotohanan po ay laging masakit. Yes. Amen. Di ba yung malaman mo ang pogi-pogi mo, hindi ka nasaktan? Ako, nasaktan po ako. Kasi kung di ako nasaktan, sinungalingan. Walang tumawa sa joke ko. Pamayaman po kasi yung mga milyonaryo kayo. Milyonaryo yun. So, okay na po kayo. So, soldier, sabi kanina ng isang ka-team namin, kung nandito ka sa church, ano ang dala-dala mo, anong gagawin mo? Discipline. Yes, a soldier has a own self-discipline. Disiplinado ka pag ikaw ay sundalo. Pag ikaw ay sundalo, kung ikaw ay anak ni Jesus, you are sons and daughter of God, you have your own discipline. And you discipline yourself first before others. Tama? Ang taong madisiplina, pag lumaki, siyempre madisiplina pa rin. Lumaki lang siya pero madisiplina pa rin. Pero maraming nararating. Maraming promotion ang disiplinadong soldier. Maraming promotion ang Kristiyanong disiplinado. Amen? Okay, so punta tayo sa understanding the battlefield. Battlefield meaning number 1 is a place where a battle fought. And a place or an area of conflict. A place where a battle is fought. Bago umpisa, o dyan na nangyayari, o dyan pa rin hanggang matapos yung gera, andyan lahat ng bangkay, lahat ng tira-tira doon sa naglaban-laban. Tama? It is a place of fought na laging naaalala na pag dinaanan yun, dito kami naggera nun, dito kami naggera ganyan. Dito namatay yung ninuno ko, ganyan. It is a place of fought and an area of conflict. Pag sinabi mong area of conflict, merong issue. Merong may ayaw sa'yo, merong ka rin may ayaw sa iba. Vice versa. May ayaw ka, merong din may ayaw sa'yo. At merong nagkakagusto sa'yo, at meron ding hindi. Vice versa po yun. But hindi po tayo nabubuhay sa ganung pamumuhay. We are living to please God, not man. Kung ayaw ka, okay lang. Kung gusto ka, okay lang din. At hindi naman po paramihan ng kaibigan kung bakit ka nandito sa mundo. Ay, ang dami-dami mong kaibigan, tapos meron kang 20 kilos a day? Wala. Meron kang sinisend sa Gcash mo 5,000 a month pag marami kang kaibigan? No. So it is a place or area na kung saan mangyayari, naganap, katatapos ng labanan, an area of conflict. Satan's duty is to steal, kill, and destroy. Ang trabaho po ni Satanas, steal, kill, and destroy. Sino dito nakaranas na habang tulog siya, ay muntik na siyang hindi magising? Sleep parang. Sino na nakaranas ng gano'n? Sino dito yung meron siyang second life? Sino dito yung wala nang kapag-pag-asa pero nagmilagro ang Panginoon? At hindi po kagagawa ng Panginoon na pabagsakin ang anak niya. Actually, si Lord yung umaabot, tumutulong sa atin kahit matigas pa ang ulo natin. Kahit hindi po tayo pala simba, siya yung umaabot. Pero pag hindi ka na naabot ng Panginoon, hindi ko alam kung anong pwede mangyari sa atin. So yun po ang duty ni Satanas. Siraan, nakawin, patayin, at lahat gagawin niya para lang masira ka. So Pastor Sai, hindi na lang ako mag-born again kung ganyan din talaga ganyan ang gagawin ni Satan. Tama? Hindi na lang po ako atin ng church. Kung hindi ka magiging o wala kang relasyon sa Panginoon, not being born again but having a relationship with the Lord,
is paano ka ililigtas ng Panginoon doon sa gagawin ni Satanas sa buhay mo. Paano kanya gigisingin kung pinili mo ang mundo kaysa sa gumawa ng mundo? Paano ka gigisingin na nagbibigay ng buhay kung sinarili mo ang iyong buhay? Kaya pinaka-the best kakampi sa lahat, no other than Jesus. Bakit iiwan ka ng lahat? Si Jesus hindi. To be honest. Iiwan ka ng lahat, si Jesus hindi. So in John 10:10, makikita po natin yung tatlong sinabi dyan na Satan, the thief, cometh to steal, kill, and destroy. Alam mo ba na ang pinaka-priority, major subject ni Satan is distraction? Lahat ng uri ng distraction sa buhay mo ay papasukin niya. And even though crack, alam niyo yung crack? Minsan, binabalwala natin, tama? Lalo na pag building. Crack, ang gaputan, kinamulaba niya yung masilya. Tapos nung lumintol ulit, nag-crack ulit saan, ay, ang gaputan, kinamulaba yung masilya sa mo pinturaan. Nung lumintol ulit, ang gapulamay, building. Bakit? Pinabayaan kasi yung crack na maliit. Kaya minsan, yung akala natin wala yan, yung wala yan, yung wala yan, yung konti lang, yung maliit lang, yung parang wala naman, ay pupunta yan sa malaki. Para kang nag-aalaga ng sawa, na pag wala ka ng may pakain, ikaw na yung isusunod niya kakainin. Ganun po ang kasalanan. Ganun po ka-deceive si Satanas. Ang gano'n mo naglabatan niya abot, papasukan niya yan para palakihin, para sirain, para wasakin ka. Tignan nyo. Every Sunday, meron palaging struggle. It's either walang tubig, it's either wala kang isusuot, o it's either tinatamad kang mag-church. Hello? Sino nakakaranas nun? Aatin pa ba ako o hindi? Wala namang pogi sa sa GLCF wala namang maganda Ay, marami daw. Marami din pogi. Di lang nabubuksan yung spiritual eyes nila. Hello? Yung malapit na ang Sunday, malapit na ang Sunday service, yung minsan parang merong pagpipigil na nangyayari. Napuli kontak, napuli pamasahe. Tanan Friday, nanilti ka, bisa yung pamasahe. Nag-aaway kayong mag-asawa. Nagtatalo kayo. O kaya yung sasakyan na sinasakyan mo, sinisisi mo. Bakit magbayad kay driver? Hindi, magbayad kang kimimoy. Alam sa may driver. O kaya umulan. O kaya nagpangitain lang na madilim. Pero ang mindset mo ay uulan na kaya hindi ako a-attend ng church. Pero yung hinihintay mo umulan, hindi umulan. Bakit? Sinet ng Lord ang araw na ito para sa kanyang anak. Amen. Bakit siya gagawa? Or it's either that is a testing for us kung paano natin mahalin ang Sunday service. Kung paano natin mahalin ang gatherings ng ganito. Hindi po pwedeng mahal ko ang Lord pero wala ako sa church. Satan do that. He love God. He know God. Pero hindi siya nag-church. Bibigyan ko kayo mamaya ng senaryo ng conversation ni Satan at ni God at ni Jesus. So dito pa tayo. So Satan's duty is to destroy, to steal, and to kill. Okay, so it is very difficult to avoid things. Minsan ang hirap lumaban kasi hindi mo alam kung anong battlefield ang kinatatayuan mo. Ang hirap-hirap sa atin na ma-recognize na kung sino yung kaaway at kung paano natin pabagsakin yung kaaway. It's because what is the weapon of sons and daughter of God? Ano po ang kapangyarihan, ano po ang sandata ng mga anak ng Diyos? Ha? Kunwari, baril.
So, kunwari may baril po ako. Sino ang babarilin ko? Sino ang kaaway ko? Ha? Si Satanas? Asan si Satanas? Sa baba? Paano ko malalamang mapabagsak ko, hindi kayang abutin yung bullet, yung pinaka ilalim nun? Sino ang pababagsakin ko kung baril ang hawak ko? Yung tao? Hindi naman siya Satanas. At pagkukumit ako ng murder, kung pumatay ako ng tao gamit yung weapon na baril. Hello? Ano ang sandata ng mga anak ng Diyos? Bakit may mga 50 years, 75 years, bakit may mga Kristiyanong tumagal, inangat ng Panginoon sa buhay? It's because they have the Word of God. Ito yung pinaka-bestseller book, pero ikaw pa lang yung wala. Bestseller book. It means, sa buong mundo, this is the bestseller book, Bible. We invest buying cell phones, gadgets, shoes, clothes, 1,000, 2,000, pero hindi man lang tayo makabili ng tig 500 o 200 na Bible. Na yun yung pinaka-importante sa buhay ng tao. And the most neglected ministry is reading the Bible. Kaya ang daming nagkanda, leche-leche ang buhay kasi hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. It is the manual of life. You own your life. Pero tignan mo, nung ikaw yung nagmamaneho ng buhay mo, saan dito papunta? Gusto. Di ba kung pumalpak ka, gagaya ka na lang sa ibang successful? O kasi si nag-success. Ito kasi yung business niya, naglilitsyon siya na marap, so maglilitsyon din ako marap. Paano pag yun yung pangungusap sa kanya ng Panginoon, at ikaw ay hindi ganun yung business na ibibigay sa'yo ng Panginoon? Kaya minsan huwag kang gumaya. Kasi merong plano sa'yo ang Panginoon na maganda. All you have to do is read the Word of God. O yung gumaya ka, yumaman ka ba? Hindi. Yung gumaya ka, napabuti ka ba? Hindi. Kasi siya yun eh. Leading ng Lord sa kanya yon. Ruta ng buhay niya yon. At kung gusto mong yumaman, gusto mong maging successful, ay magbasa ka ng Bible. Di ko sinabing pag nagbasa ka ng Bible, pagkatapos mo nagbasa, ay mayroong mag-GGcash sa'yo. May mag-aabot sa'yo. No! God gave you the wisdom, the ability, the talents. Ina-awake ni Lord yung mga kaya mong gawin pag nagbabasa ka ng Bible. Ginigising niya yung masipag na ikaw. Ginigising ng Biblia, ang salita ng Diyos, yung madiskarting ikaw. Yung makapal ang mukha sa paghahanap ng trabaho. Yung makapal ang mukha sa pagpapas ng resume. Are you still there? Buhay pa ba ang mga soldier ni Lord? Yes. Saka ang soldier ni Lord, pag nasusugatan, hindi siya lalong tumatapang, ha? Iba po yun. Ang soldier ni Lord, pag nasasaktan, the more natututo, the more na nagmamature, the more na nagiging matalino. Amen. Ipapahamak ka ng tapang, minsan. Mas maganda na yung mas punong-puno ka ng knowledge na ina-apply mo ito sa tama. You have the right wisdom. At marami tayong laban sa buhay, na laban lang tayo ng laban, instead of umupo na lang at mag-relax. Di ko sinabi maging tamad ka, it means sinabi ko na wag mo na lang patulan. Kaya minsan talo pa rin tayo kahit panalo. Why? Ano kasi yung kailangan natin patunayan kung tama tayo? Nothing. Hello? Amen? Isang malakas na uwa. Soldiers, di ba? Yung ahu na lang. Okay, 1, 2, 3, go! Ahu! Here are a few
battlefields where the enemy is waging a war. So, tignan po natin mabuti ito. Battlefields na hindi natin alam. Number one is battlefield in our hearts of man. In the hearts of man. So, meron pong battlefield na nangyayari dyan sa puso mo. Meron. Nilagay mo yung Matthew 6:21. So, punta po tayo ng Matthew 6:21. Okay, sabi dito, Matthew 6:21. For where your treasure is, there your will heart also. Ulitin ko ulit, in Matthew 6:21. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung ano ang nasa puso mo, yung character mo, ganun din sa nilalaman ng puso mo. Kung in love ka, ano ang action ng in love? Ha? Ano ang action ng in love? Walang ganang kumain? Ang ganang gabi siram, in love ka, mamang ka. Bakit? In love ka nga eh. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung tinitibok, ano yung nararanasan ng puso mo, lalabas yan physically, mentally, at minsan lumalabas ito sa bunganga po natin. Hello? Pag ikaw ay nasaktan, anong ginagawa mo? Malungkot. Naghahanap ng kumpanyan, makakausap. Or anything para mabsan yung nararamdaman po nating pain or hurts. Di ba? Kaya dyan pa lamang sa puso po natin ay meron na pong pwedeng pasukan ni Satanas para masira po tayo. Para hindi tayo makapagpatuloy mag-church, maglingkod sa Panginoon. Number one, pag mayroon kang sakit sa puso, ano ang magiging health appearance mo? Mahina, matamlay. At minsan kung ano yung tinitibok ng puso mo, kung sinong mas lamang dyan sa puso mo, siya yung binibigyan mo ng time, priority, sacrifices. At ang gusto ni Satanas sa atin, ay pasukan niya yung puso na yan. Bakit? Kasi ayaw ma-occupy ni Satan, ni God, yung puso na yan. Kasi pag dumating yung punto na si Lord na yung una kaupo, not literally, it means si God na yung nag-aamamay-ari ng heart mo. You are sold out for Jesus. Wala na magagawa si Satan. Hindi na siya makakaupo dyan. Hindi ka niya na madidistract. If you are so much in love with Jesus, going to church is not a matter of issue anymore sa'yo. Kahit hindi ka i-judge, kahit hindi ka paalalahanan, you said every Sunday is for Jesus. Amen. Yung calendar mo, susulatan mo yan. Birthday ni ano ito ah. Ay oo, dibo ito. Mamimili ka sino ang mahalaga? Yung Shanghai o si Lord? Minsan pinagpalit natin si Lord sa spaghetti. Pwede ka naman pumunta ng birthday ng hapon pagkatapos dito. Amen. Ay nako, marami pong natitira kaysa yung nauuna. Hello? Amen. Huwag din po kayo magtaka kung bakit yung blessing hindi rin dumarating. Bakit? Meron pong prinsipyo ang Biblia na pag inuna mo ang Panginoon, you are the number one also person that He will bless. Amen. Huwag ka rin magtataka pag marami kang delay or not answered prayer. Bakit? Pinagpapalit natin ang Panginoon every Sunday. Yes. Oh, you are here in the church, but you're absent-minded. Nakatingin ka sa akin, pero nag-iisip ka ng lunch mo na mamaya. Hello? Kaya kung pupunta ka ng church, you go to church because you are in love to God. In love means you love the Word of God. In love means you love worship. In love means you love to give.
In love means you love to involve. In love means to Jesus is you want to serve Him wholeheartedly. Amen. That's what you call in love. Pag ganun din, pag in love ka sa nililigawan mo, kahit gabihin ka naliligaw sa kanila, ay ayos lang, maaga pa to. Kami alas 12, ang aga-aga pa ito. Di ba ganon? Yung walang ibang pwedeng sumira ng araw na yon kasi in love ka sa Panginoon. At walang ibang pwedeng ang tawag doon, ma-reschedule yung Sunday kasi in love ka sa Panginoon. Amen. O, isang ulit ako, kayo, yung parang tumamlay po kayo. Natural po. Sabi ko nga kanina, ang salita ng Diyos ay papasok yan sa kaibuturan ng ating buto, puso, para po itama, para iayos. Amen? Amen. So please, ulitin ko ulit, give the undivided attention to God, self-discipline. You are a soldier. Right now, you are a soldier. Kailangan mong disiplinahin ang sarili mo ngayon to see your chief commander na ikaw ay deserving mo maging soldier. So, okay, paano po ang upong sundalo? Attention! Totoo, self-discipline. Do not expect promotion if you don't have this self-discipline. Yung puso po natin ay punong-puno yan. Diyan po lahat nagfa-function. Kung wala kang puso, patay ka na. Pag wala kang utak, marahil pwede ka pa rin mabuhay. Pero hindi ganun katagal. Pero pag puso ang inalis mo, automatic, you're dead. Bakit kaya dyan ang pinili ni Satanas para mag-start ng war? Bakit? Kasi maraming interns si Satan na pwede niyang gamitin para yung puso po natin ay mapasok ng mundo. Number one, yung mundo po na ginagalawan po natin ay normal pa ba? Hindi na. Sa tingin nyo? Hindi na. Ano, so triangle na tayo. Okay, ganito. Sa news, nabalitaan ko kasi yung isang nanay nakakapanganak niya, tapos yung baby niya ay tinapon niya sa bintana. Oh? Sa news po yun. At meron din sa La Union, yung sinunog niya yung anak niya. Grabe yun. Sarili niyang anak, susunugin niya. At meron din yung pinatay niya yung sarili niyang Anak. hindi, siya yung anak, pinatay niya yung sarili niyang magulang. So tingin niyo, is it normal? Normal ba yung ganong pag-iisip ng isang tao? Hindi! No. Walang ganong normal. Pakitignan niyo katabi. Normal yan, yan ang normal. Bakit? Nandito sa church eh. Ang normal pa pag Sunday wala ka sa church. Amen. Oo. Kung soldier ka ni Lord, normal life mo, lifestyle mo, na every Sunday, nandito ka sa loob ng church. You spend time with the Word of the Lord, you spend time worshiping God, you spend time fellowship. Amen. Yun po ang normal na anak ng Diyos. Kaya kung lumalabas ka sa kalooban ng Panginoon, pag wala ka sa kalooban ng Panginoon, magiging abnormal ka, hindi ka makakapag-isip ng maganda. To be honest. Sabi ko, grabe itong word. Grabe itong mundong ginagalawan po natin. Missing. Ako, hindi ba ako namimiss sa kasama ko? Sabi ko lang, pang mayaman yung mga banat ko namin, you know. You know.
Ang daming missing, tama? Yes. And you know what? Ang daming missing din sa church. Yes. Anong ginagawa? Sleeping. Eating. Ato tambaying. Washinging. Kapag bumalik si Jesus, you are missing also. Yes. Hindi ka kasama. Why? You miss the church. You miss Sunday service. You miss the outpouring of the Holy Spirit. You miss the salvation. You miss the step 1, step 2, step 3, step 4 of God's Word. Hello? It's a matter of choice. Yes. Kung ano yung pinili mo ngayon, in the future, yun yung magiging resulta ng pagpili mo sa ngayon. Amen. Number 2, battlefield in our minds. Pakisabi, minds. Isip. So lahat po tayo may isip. Tama? Kahit anong isip yan, basta isip yan, utak yan. At dyan ang pinaka-toxic place. Ugliest place. Unsafe place. Alam niyo ba? Na ang utak po natin ay isang bahay, lungga. At depende na lang kung sino yung patitirahin mo dyan. O iniisip kita. Pinatira mo. Ay iniisip ko yung ganito. Di ba minsan kakaisip mo, bukang bibig mo na rin. Kakaisip mo, it's either worries, it's either sin, it's either anything, ay nagkakaroon ng epekto ito sa ating sarili, sa ating kalusugan, sa ating pamumuhay. Amen? Kaya gustong-gustong pasukan ni Satanas ang ating kaisipan. Bakit? Madalas pag nag-iisa tayo, hindi na natin alam, hindi na natin makontrol, hindi na natin mabilang kung ilang kasalanan ang naisip natin. At kahit wala pang action, still, i-consider a sin. Sinabi sa Biblia, nag-commit ka na po ng adultery pag nag-isip ka ng malaswa. Wala pang ginagawa, but you are thinking on it. You commit murder. Bakit minsan iniisip natin, mamatay na sana itong taong ito? You committed sin. O kaya, mamatay na lang sana ako, Lord. Sa mga dumadaan ng mga depresyon. O mga nakabanggit noon. Na dumaan lang sa hirap, pero sabi na yung Lord, ayoko lang mabuhay. Lord, ang tulayan bilay. Alam nyo, pag sinagot kayo ng Lord, magsisisi po kayo doon. Kasi nung sinabi mo, Lord, kunin mo na ang buhay mo at kinuha niya, eh hindi mo alam kung saan ka pupunta. Baka hindi si Lord yung kumuha sa'yo. Baka si Satanas. Kaya please, kahit gaano kahirap ang buhay, huwag mong sasabihin, Lord, alam na yung bilay ko. No. Baka hindi si Lord ang kumuha. Baka kunin ka ni Satanas. Be careful. Kung ano yung lumalabas po sa bibig po natin, laman po yan ng puso natin, laman po yan ng isip natin. Hindi mo lang yan basta sinabi, kundi nandyan yan sa puso at nasa isip natin. Kaya mag-iingat po kayo. Huwag po tayo padalos-dalos sa mga nasasabi natin. Kahit gaano kahirap ang buhay, magtiis. Magtiis. Anos labat. Walang sansyan talaga. Nung manghuli ka, nung manunod kay maayos, maabig ang sarili, walay laan mo, walay pambibilay mo. Pero yung pangit na nga ang buhay mo, pinanganak ka ng mahirap, tapos ang mentalidad mo pa, mahirap, hindi ka talaga angat. Change your mind, even though you're poor. Bakit? Pag naging maayos ang isip mo, yung kahirapan magiging inspirasyon mo. To be honest. Kung yung isip mo ay pinili mong sumunod
sa prinsipyo ng salita ng Panginoon, 5 years, 10 years from now, iba ka. Mag-iiba ka. Magiging successful ka. Bakit? Pinili mo kasi yung prinsipyo ng salita ng Diyos. At wala akong nakita na lingkod ng Panginoon na napariwara nung sumunod siya sa salita ng Diyos. Hindi na ako sana napariwara na ako kung sumunod ako dito. Ay, nung sumunod ako dito. Hello? Tama. Nung sumunod ako sa salita ng Diyos, hindi wala sana ako dito. Hindi sana ako naging pastor. Hindi sana ako nagsasalita dito sa harap niya ng salita ng Diyos. It means, nung sumunod ako sa Panginoon, nakita ko yung purpose na buhay ko. Amen. And God using me right now. Pastor, bakit di ka nagtrabaho? Kung pwede lang. Pero pag tinawag ka ng Panginoon, yung ginagawa ko na ito, trabaho ko na ito para sa Lord. Amen. This is my life. This is the most happiest ever part of my life. Serving the Lord, using my life for His glory. Sa kabila ng lahat, na merong buhay ako, ay bakit Lord? Ang minsan ka tinatanong ko ang Lord, bakit ko pa ako ginamit? Hindi ko deserve yan. Hindi kasi nakabase ang Lord sa ganda, pangit, background ng buhay mo. Pag lumapit ka sa Kanya, at sinabi mong, Lord, use me, then God will grant that prayer. At He deserved. He deserved to be praised, He deserved to be served. Mine. Bakit mine? In Romans, chapter 7, verse 21 hanggang 23. Okay, sabi dito ay 21 hanggang 23. Find then, sabi ni Paul, that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. 23. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Si Paul, ang gusto niya palaging iniisip is yung law of God. Gumawa ng tama. Pero si Paul, bago naging Paul, ang buhay po niya bilang Saul ay mamamatay tao. Persecutor of all Christians. Na-meet niya ang presensya ng Panginoon going to the Damascus. At the road of Damascus, na-encounter niya si Lord. In that encounter, God changed Paul. Saul to Paul. At yung mindset ni Paul ay naglalaban ngayon. Have you ever imagined this or experienced this? Nung naging Kristiyano ka na, nakakapag-isip ka na ng tama. Dati ang isip mo, palaging ikakapahamak ng iba, or mali, nag-iisip ka ng nakatabi mo lang yung katabi mo sa jeep. Kunwari, meron siyang nagawang hindi maganda, na ganun ka lang, pero ang lalagay kakarga agad, mag-ooperate agad sa isip mo, ang tulay ay, gaya, ba't tulay? Ang prino ko niya maksil, ang dura sa ganun tanay. Hello? Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, you are continuously going to church, accepting the Word of God, at unti-unti mong ipinapadalangin sa Panginoon na, Lord, baguhin mo ako, I surrender my life, something changed. Yes. Something changed. Kung walang something changed, walang real encounter. Walang real surrender. Parang nakukonsensya ka pag may nagawa kang mali. Parang minsan gagawin mo pa lamang, pero oops, parang may pumipigil sa'yo. Hello? Ganon si Paul. Ang gusto kong gawin is yung kalooban ng Panginoon, sabi niya. Pero sa kabilang banda, merong pagtatalo sa aking kaisipan para magkasala ako.
So the battle always in the mind. Kaya gustong-gustong pasukan ni Satanas yung ating kaisipan. Para ma-pollute ito, alam niyo ba pag polluted ang mind, ang resulta tamad ka. Ayaw mong kumilos. Agad ipapakid niya, ang gulo-gulo ta kayo. Ang gano'n ang mga attitude mo. Pag polluted ang mind, punong-puno ng negative at pinabahayan, inalaw mo kasi. Yung alam mo na nga umiikot yung ibon sa tuktok mo, at unti-unti siyang nag-recreate ng nest. At nung meron ng nest, anong gagawin niya? Mangingitlog. Ngayon, pag nakita mong nag-recreate na ng nest, negativity, yung circumstances mo na ang tinutorture na ito ay utak mo, kasaw. Ibahin mo yung laman ng isip mo. Ngayon, paano mo iibahin yung laman ng isip mo? Meron bang nabibili sa pharmacy? Pwede bang pabili po ng gamot? Yung ano po, yung positive energy capsule tablet. Na pag ininom mo, alis yung negative, ang pumasok is positive. Meron bang nainom na gano'n? Wala. O kahit energy drink ang inumin mo. Pagkatapos mong inumin, pag nainitan ka, ang patak-patak. Polluted ulit ang isip mo. Ang taong polluted ang isip, mareklamo. They always see the bad side of others greater than their own side of their habits. Yung pangit sa kanila. Hello? Ang taong pinamugaran ng tactics, strategy ni Satanas sa kanyang kaisipan, hindi siya mag-iisip ng maganda sa kapwa niya. So alam niyo na, kung yung isip po natin ay hindi maganda, the solution is, number 1, pray. Lord, mali po yung inisip ko. Alam niyo po yan. Hindi alam ng katabi mo, alam na alam ni Lord. Kaya kanino mo sasabihin? Doon sa unang nakakaalam. Lord, patawarin mo po ako. Pwede po ba, Lord, maalis ito? Pagkatapos mo nag-pray, pagkatapos mong sabihin sa Lord, at for the sake na meron kang may papasok, ang babasahin mo ay hindi po Facebook. Huwag ka pumunta sa Facebook. Pumunta ka sa faith book. Faith, not face. Faith book. Ano yun? Bible. Meron kang Bible app sa cellphone mo. Tignan mo, meron kang lahat na lang ng app nasa cellphone mo, maliban lang sa Bible. Na libre naman sa Play Store. Hello? Soldiers, okay lang ba kayo? The most neglected books na bestseller, Bible. Free, na i-download sa iOS, Androids, anything, any kind. Sa gadgets po natin, free ulit. Pero minsan wala. Sa cellphones natin, sa tablets natin. Or, natuloy na pero hindi naman. Nagagalaw, once a week. Nagagalaw. O pag gusto lang. Hello. Kaya ang buhay po natin bilang isang sundalo, pag tinawag ka ng chief commander mo, Tatay Loto, tumasa, lakad mo na, punta ka doon, nakipag-gere ka, sir, pwedeng bukas na po. Natamad mo po akong bumaril eh. Pero pag ganong sundalo, Wala. paano ka pagpapalain ni Lord kung ganun po ang attitude ko namin? Baka pag doon sa pagpapalang ibibigay ni Lord, ay tinatamad ka pang i-receive. Anak, i-bless na kita. Lord, pwedeng bukas na lang. Magkagkauran natin Sunday. Pwedeng sa Monday na lang yung service namin. Mag-service ka mag-isa. Lord, pwede bang i-adjust yung ano namin, practice namin?
Lord, pwede bang yung Sunday namin, pwede bang Tuesday na lang? Hindi eh. Hindi si Lord ang mag-a-adjust eh. Ikaw. Ako. Kasi ginawa na lahat ng Lord ng adjustment. He gave His own life. That is the greatest adjustment na ginawa niya. Ngayon tayo naman yung mag-adjust. Pakisabi sa katabi mo, soldier, mag-adjust ka naman. Oo, yung allowance mo, i-adjust mo kung mahal mo si Lord. You have money. Spend money every Sunday. Yung pamasahe mo, nakasiparin na yan. Because you love God. Yes. At minsan sa hirap ng buhay, nako, mangaldan kayo lang. Sarag yun akar sa church. Naakar yung manawag, pero the church ang yun naakar. Manlanok-lanok sa saliyo ni. Hello? Soldier of Christ. Atapang katao. Pero nang bilungan. Nang sakit sa ugas. Masakit lang ang tiyan. May conclusion na, Pastor, nagtatay po ako. Hindi pa siya tumatay nun. Mahirap po yung gano'n. Kasi yung hindi totoo, pag sinabi mo, magkakatotoo yan. Pastor, di ba ako, para akong magkakatrangkaso, yung parang, totoo yan. Tutuloy yan. Hello? Kaya pag isabi ulit sa katabi niyong soldier. Soldier! Ang mga soldier, they are very careful kung ano yung sasabihin nila. Limitado ang kanilang pagsasalita. They just talk when they are about to talk. Ganun ang sundalo. Hello? Andyan pa kayo? Okay, are you ready sa number 3 natin? Soldier, are you ready sa number 3? Yes. Okay, battlefield in the media and entertainment. Sino dito may Facebook account? Yes. Facebook account? Wala kayo? Hindi ko kayo friend? Yan, friend ko kayo mamaya. Sino dito? Lahat po tayo meron bang Facebook account? Taas ang kamay. Yung hindi magtataas, mahahack ang kanyang Facebook account. Lahat ng social media niya, mahahack. Bahala kayo dyan. Sino ang may threads? Sino ang may IG? Sino ang may X? Twitter? X. Sino ang may Twitter? Sino ang may Discord? Sino ang may Telegram? Sino ang may Snapchat? Sino ang may dating app? Baka may dating app kayo. Sinil! Okay, listen carefully. Battlefield in media and entertainment. Listen carefully, guys. Ito sa Facebook pa lang, nandyan na ang pornography. Yes. Salamat. Okay, and Telegram, nandyan ang bintahan. And IG, nandyan ang bintahan. Which is very void. Ay nako, kung hindi kayo mag-iingat, baka yung itsura nyo ngayon ay ginagamit ng pang-scam sa iba. Sino dito na-scam na? O sino dito yung nag-scam na? Na-scam na-scam. Hindi nag-scam na-scam, yan. Oh yes, we are all guilty here. Na-scam at ginawa ang lahat para lang makuha. Hello? Listen carefully, guys. Please, listen carefully. Pag hindi nyo ito pinakinggan, magiging prone po kayo dito. Magiging addiction nyo po ito at hindi po kayo makakalaya basta-basta. Amen. Kaya habang maaga pa, iwasan natin. Hindi ko sinabing iwasan yung mag-Facebook. Mag-Facebook kayo hanggang gusto nyo, pero you have the choice.
Kung ano yung panunuorin, ano yung babasahin, ano yung ipopost, ano yung ipapasok sa mind, at ano yung ilalagay sa heart. Bakit? Yung soul is our eyes. Kung ano yung nakikita mo, automatic sa soul yan. Sa inner yan. Sa spirit yan. Lahat ng nakikita natin ay pwedeng balahurain ni Satanas at maging basura sa buhay natin. Tama. Kaya punong-puno tayo ng galit, punong-puno tayo ng kasamaan, punong-puno tayo ng thinking na malalaswa is because of what we saw in social media. Yes, very true. Pwedeng i-edit lahat. Di ba nagsasalita pero mayroong mali-mali. More on editing concept ang social media ngayon na yung tama, ginagawang mali. Manipulation. Yes. Hello? At yung mali, ginagawang tama. At they are very proud of it. At anong sabi ng Panginoon? Be not compromise to the pattern of this world. Pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi porket oso, nakiuso ka na. To be honest. Yes. Kasi ako yan noon. Kung ano yung uso, kung ano yung binili, kung ano yung meron, kung ano yung in, dapat meron din. Pero kung ano yung in, ano yung uso, ay ikakapahamak mo, ikakasira ng ibang tao, ikakalubog niya sa utang, huwag mo nang gawin. Nandamay ka pa eh. Kung gagawa ka ng desisyon sa buhay mo, yung wala kang madadamay. Di ba kahit ano masasearch kayo sa Facebook? Dati sa Google lang. Pero ngayon sa Facebook, naging search, ano na rin, industry of ano na rin. Ay nako. Ang pinaka, sabi ko sa inyo, social media ang pinaka. Lahat binibenta dyan, pati katawan. Girls, mag-ingat. Boys, mag-ingat. All of us, may asawa, walang asawa, mag-ingat po kayo sa paggamit ng social media. At minsan, nasisira ang relasyon is because of social media. Sira ang relasyon sa mga kasama sa bahay. Titignan nyo, kumakain kayo ng sabay noon wala pang cellphone. Ngayon may cellphone na, sabay pa rin ba? Oh. Ano na kailangan? Ano naman, mahihim lang dyan. Ano na kailangan, naksulat eh. Ano na kailangan, alagaran ko na full charge may cellphone ko. O kaya, sabay-sabay silang kumakain, pero yung cellphone, nasaan? Saan kami? Mamangan, mansusubo, umiinom, mansiselfon. Sa tingin nyo, yun ba ang buong pamilya? No. Sinong sumira? Social media. Because you allow social media. Tingnan mo, puyat ka dahil sa social media. Tama. Nanigsama, na-review ka Facebook. Si Kato na simagot ka, ano po, bukya. Hello? Kaya malaking tulong po yung challenge na magbasa ng 2 chapter a day. Alam niyo po, hindi yung mauubos. Kaka-scroll sa Bible ang 2 hours. Pero tignan nyo, sa social media, ilang oras ang nauubos ninyo? 3 hours, 5 hours. Mancha-charge, nandun tayo ng cellphone mo. Manatay ka, awit mo yung cellphone mo. Manasaliw ka, mansisilpon ka, alingwan mo yung saliwon mo. Hello? It's true. Kaya naging addict ka na sa social media. Tignan mo yung mukha mo. Mukhang Samsung. Mukhang Android. Mukhang iOS. Buti na lang hindi charger. Hallelujah. Hello? Hindi ako mag-aaral pag wala akong cellphone. Ang tayo cellphone mo, aliliwa, hindi na. Di ba? O, nagdidiman pa tayo sa ating mga magulang. Gusto ko po nga yung iPhone 13 Pro. Hindi pa ako mag-aaral mabuti pag hindi iPhone ang cellphone. Yung mga ganun.
Samantalang noon, hindi ko naman pwedeng yung noon ay gawin ngayon. Pero yung attitude kasi nung noon ang maganda. Na whether you have it or not, still you have a gratitude, attitude. Mapagpasalamat ka noon eh. Ngayon, nung nagkaroon ka, hindi ka na maging mapagpasalamat. To be honest, nung noon wala ka pa, di ba, it's okay. Okay lang ba? Yeah. Ano sa ba? Pero nung nagkaroon ka na, hindi ka na naging mapagpasalamat. You change, ala. But to better, not to better. Soldiers, ikaw po ay nagbabago pag ang sinusundan po natin ay salita ng Diyos. Ang pagbabagong nangyayari sa atin, even though promotion after promotion ang nangyayari, even though blessing after blessing ang nararanasan natin, you are growing to better, 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 better. Nagmamature ka at hindi mo pinapabayaan yung ugali mo noong wala ka, yung nagkaroon ka na. Hello? Amen. Ayun, no, meron ka na, simimblot ka. O, di ba, nung nagkamotor ka, talulo ka dyan, nagasgas. Ako kapay t-shirts mo, tamaong nagasgas yan. Hello? Yung magsisilpi lang sa cellphone mo, hirap po, ulpul ka niya. Grabe ka na po eh. Hello? Ingat po sa paggamit ng social media. Ang social media po ay hindi po yan masama, pero lunggayan ng mga interns, mga kampon ni Satanas. Okay, but mayroon ako basahin sa inyo. This was not as much a problem of biblical times in this today. Siyempre, nung biblical times, wala namang social media eh. Kaya palagi silang puspos. Bakit? They are always reading the Word of God. Walang cellphone noon. Nakita niyo bang nag-selfie si Jesus noon? Wala naman, di ba? O si John, the Baptist, o si Jonah, nung habang nasa loob siya ng isla, nag-selfie siya doon. I mean, sa the wheel, wala naman eh. Wala! Kaya yung utak po nila, very pure. Not totally pure, pero hindi katulad sa utak natin meron ngayon na very. This is not as much of a problem in biblical times as it is today. Technological advancement is an area of media have increased the enemy's volume and reach. It's created a platform of mass communication of connect to a broader audience. Sino dito ang 5,000 ng friend niya sa Facebook? Sino? Sino dito ang 4,000 ng friends niya sa Facebook? Sino po? Yes, I need your hands. Soldier, cooperate. Sino dito ang merong 2,000 na friends sa Facebook? 2,000, 3,000 na friends sa Facebook? Wala kayong friend? 47. 47? Dami account mo yun. Sino dito yung 5,000 ang friends niya sa Facebook? Ha? Ilan doon ang totoo mong kaibigan? Hello? Make sense? Makinig kayo mabuti. Make sense to this. Sa 5,000, 4,000 na friends mo sa Facebook, ilan ang totoong kaibigan? Not all likers are true. Not all hearters are true. Not all cares, emoji, ay truly care for you. Hindi lahat ng nag-a-approve ay approve ka sa kanila. Yeah. Sino doon ang totoo mong kaibigan? Sino? Si Pops. Kinukonsider mo ako. Isa ang totoong kaibigan. Kinukonsider mo akong totoong kaibigan. May makdo ka sa akin ako. Hindi, ganda lang po kami. Hindi niya ako friend. Social media. To be honest, hindi niya 5,000, 3,000, sino ang totoo mong kaibigan? Yung tita mo, hindi mo pa friend.
Friend mo na lahat, pati ibang bansa friend mo. Pero yung pamilya mo, sa lugar ninyo, yung mga importanteng tao sa buhay mo, hindi mo friend. Yung mamamatay ka, sila yung tutulong sa'yo, hindi mo friend. Hello. Pag namatay ka, hindi pupunta lang ng 5,000 sa bahay niya. Magsasabi lang ng condolence. Pero yung iba, alam niyo yung hindi nag-type ng, walang effort. Kasi pag nag-type ka, di ba, may automatic dictionary na lalabas, yun lang tapos gano'n na. Hello, makes sense. Hindi lahat ng kaibigan mo sa Facebook, totoong kaibigan mo. Yung iba, nakaantabay lang dyan, spy. Hindi lang ng singkit, spy ng China. Hello. Please, don't be distracted na pag marami kang kaibigan sa Facebook ay sikat ka. No, it's not. Ang pinaka-the best kaibigan is yung hindi ka aagrihan sa maling gawain. That's the real. And I consider them as my friend. Pero kung di niyo ako kinokorek pag nasa mali ako, hindi niyo ako totoong mahal. Bakit alam niyo mapapahamak ako tapos hindi niyo ako sinabihan? Amen? Ngayon kung alam kong mapapahamak ka, and I have the guts, nilalakasan ko yung loob ko para i-review po kayo. Na pag sinabi kong, ay, wag mo itong gawin, mapapasama ka dyan, it is a warning. Hindi kita kinokorek, it is a warning because I love you. Pag nakaranas ka ng correction ni pastor, or ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, o kahit na sino, pag kinorek ka, bihira yung gano'n. Consider them as your friend. Hello? Amen? Tuloy ko ulit ha. So it is created a platform of mass communication of content to be broader audience. This makes it a major battleground po, ang social media. Maraming naghiwalay, maraming nag-divorce. It's because of social media. It's because of games. Naghiwalay sila dahil lang sa games. Naghiwalay sila, alam yung watching pornography, yung lalaki addicted sa porn, and then meron na siyang asawa, naghiwalay sila. Grabe ang social media. And although there is a system that grades movies and TV programs in regards to its content, the line consistently moves towards what sells. And certainly these are a lot of movies and TV programs that promote violence, immorality, and sexuality. Ano ang pinapalabas sa TV? Kaya. Meron yung palabas na meron siyang asawa, tapos meron siyang tabi. Asawa na asawa. Ha? Batang ko, iba yun. Pero, Asawa ko. hindi, kasi sinisiraan ko yung mga palabas, ha? Tignan nyo, ha? Yung karibal ng Asawa. asawa ko, ganun ba yun? Asawa ng asawa. Basta yun. 7 soldiers. It creates, yung content po nila ay immorality, violence, sexuality. This has infiltrated a lot of our children's. At pati bata, 2 to 3 years old up, naka-iPad, naka-tablet, naka-cellphones na, at saan nanonood? Sa TikToks, sa Reels, sa Facebook. Ano ang pinapanood? Kaya minsan, nung imubat si ka, yan pa lang, sinampal mo. Bakit? Inalam mo kasi siyang manood sa social media. They adopted it. Kung ano po yung nakikita natin, mabilis po yan mag-function sa mind, go into heart, and take the action. So please be careful what you saw, what you see, what you watch. This has infiltrated a lot of children's games as well. Violence, sorcery are in many of their games. The enemy desire that violence
Sexuality, immorality, and sin become normal and expected behavior in society, in our society. It's become normal. Yung content, naalala ko yung content ng mga vlogger na pumunta ng ibang lugar na ginawa nilang katutuan ng isang tao. Para lang sumikat ka, pero napahamak mo yung ibang tao. It's not good content. It's a violence. The concept of materialism and consumerism portrayed lures people into desiring excessive living. Minsan yung hindi naman ikaw yan, inakita mo lang doon sa may iniidolo mo. Gusto mong bumili ng mga gamit nila. Minsan kahit hindi mo pa kayang bilhin yung gamit nila, it's because you have the influence of that social media. You create your own self based on what you see on the social media. Sinong may 5 years old na anak tapos naka-makeup na? Yung 5 years old, 7 years old noon, mamumutag ni, pagpagpagpagpag mo niya, uusil-usilan. Nathan, aka-lipstick la, aka-lip balm la, ang baba nila yung purapor tudlo pa to. Tapos pag mag-asta na, akala mo hindi 7 years old, akala mo 14, 15 years old. It's because of social media influence. Tignan nyo ha. Make sure na ikaw yan. Baka ginaya mo lang sa social media. Make sure na yung life mo ay in line sa gusto ng Panginoon. Not in the social media. Not of the influencer. Not of the entertainment activities. Not on the movie series. Not on K-dramas. Hindi ko sinabing mali yung gayahin mo yung mga looks ay yung forma nila. You can gain something, but hindi ikaw yun. Ha? Yung suot lang nila ang ginaya mo, pero hindi ikaw yun. Yung looks, hindi mo pwedeng ritukihin yung mukha mo. Yan na yan. Pogi at maganda na yan sa mata ng Panginoon. Wala ka ng ibang aayusin. Ugali lang. Character lang. Buhay lang. Buhay na nasa Panginoon. Amen? Amen. Malapit na. Kunting tiis, soldier. Okay, sabi dito, the concept of materialism and consumerism portrayed Lord's people desiring season living. This often leads them to equate who they are and their value with money, power, and things. It can cause people to decide this life above all, doing anything to get it, even at the cost of their souls. Kaya nilang ibinta ang sarili nila just to have that material things. Ay, grabe to. Please, be careful. Huwag mong ibebenta ang sarili mo sa demonyo, kapatid. Huwag. Mas maganda ang plano ni Lord sa buhay mo. Mas maganda, mas masaya, mas maayos. Sa umpisa lang, mahirap. Pero kung walang hirap kasi ang buhay, walang pagdadaanan, walang painful process, you will not become successful. Successful person ay dumaan sa maraming failure. Successful person, ang naging guide nila, ang naging manual ng buhay po nila is the Bible. Successful person, people are whom they seek their life, they give their life to Jesus. Kaya next Sunday, I encourage everyone, dala niyo po ito. Saan ka magpunta? Dala mo ang Bible. Mas nakakahiya po pag wala kang Bible. Hindi po yung nakakahiya pag may dala kang Bible. No. Living Word, ang tingin ng mga tao ngayon sa atin bilang isang anak ng Diyos, dapat nakikita si Kristo natin. At isa sa mga nakikita sa atin is yung pagdadala ng Biblia every Sunday. Pagbabasa ng Biblia every day. Yung 2 hours mo, hindi niya makukonsume. Yung 2 chapter. 15 minutes, 10 minutes, tapos mo na ang 2 chapter. Tapos tamad ka pa.
So please, magbasa po tayo Amen. ng salita ng Diyos. We win the battle the same way we win the battles in our mind by disciplining what we view and read. Kung gusto mong manalo ka sa puso, kung gusto mong manalo ka sa kaisipan, avoid seeing, watching things that can create, dominate negativity, sinful in your mind and in your heart. Piliin mo kung ano yung pinapanood mo. At kung alam mo na mali, don't look back. Don't scroll back. At kung wala ka namang ginagawa, itry nyo kaya ito. Fasting sa social media, 2 hours without cell phone. It is a part of self-discipline. Kung gusto mong maging successful student, gusto mong umangat ang buhay mo, pag matured ka, then have this mentality. Discipline your own self. Dito ako mag-i-end. Pakiclick nga po yung Matthew chapter 4 verse 1 hanggang 11. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Satan tempted Jesus. Si Jesus po ay he is 100% man nung nandito siya sa mundo. Before the transgression, before the resurrection, yung bago siya, lahat ng buhay niya, nung pinanganak siya, kinunsib siya ni Mary through the Holy Spirit, it is a 100 fully human. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights. After fasting, hindi siya kumain ng 40 days, 40 nights. He just pray and pray to that mountain. He was hungry. Pakisabi, hungry. Hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones and become bread. Sabi ni Satan, sige nga, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, kunwari bato ito, gawin mo ang tinapay itong batong ito. Pero sabi ni Jesus, a man shall not live on bread alone, but on every word, Bible, that comes from the mouth of God. So it means reading the Word of God, it comes from the mouth of God. Amen. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, kausap mo sino? Jesus. Ang Diyos. Ang dami mong kausap. Pero hindi mo nakakausap araw-araw, simple. So meron kang i-practice this month, it is about prayer. And it is about reading the Word of God. Mag-iiba ang buhay mo, kapatid. Sabi niya dito, Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Then the devil talked to the holy city and had him stand the highest point of the temple. Sige, next. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Mamaya ko sasabihin, it is written. Sabi ni Satan, dinala niya si Jesus sa pinakapitaas nung templo na yon, na bundok na yon. Tapos sabi ni Satan, sige nga, kung ikaw ay anak ng Diyos, ihulog mo. Ihulog mo ang iyong sarili. Tignan mo si Satan, inuuto-uto kanya. Ikaw naman nagpapa-uto. Yung sasabihin sa ni Satan, wala na yan, di ka napapasa dyan. Oo nga. Mamamatay ka na dyan, lagot ka dyan, kasi lahi niyo yung ganyan-ganyan high blood. Mamamatay ka kayo lahat, mamamatay kayo sa high blood. Oo nga. See this. Tinempt ni Satan si Jesus. Pero, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written,
Do not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukan ng Panginoon mo. Do not put God on the test. Why? Dapat tayo yung sinusubok para masubukan natin meron tayong totoong Diyos. Hindi susubukan natin ng Diyos para sabihin meron tayong anak niya. No. God is still God without us. Amen. At a man without God is nothing. Wala ka kung wala ang Diyos. Amen. Pero pag wala si Jesus, pag wala ka kay Jesus, still He is God. Diyos pa rin siya, hindi mapabawasan niya. 8, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And all this I will give you. Sabi ni Satan, lahat ng nakikita mo dito, nasa highest point sila. So it means tanaw nila lahat, ang buong Israel. Lahat, or more than that country. Lahat ng katabing bayan, lungsod, bansa. Lahat ng natatanaw ng mata mo, sabi ni Satanas, ay ibibigay ko sa iyo away from Satan. I will still give you. All this I will give you. He said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan. Sa tingin nyo, yung away from me, Satan na word, paano sinabi ni Jesus yan? Away from me, Satan. No, no, no. Ganun ba? Satan, no. Don't do it. Please. Ganun ba? No. Sabi na, away from me, Satan! Soldier si Jesus eh. Yes. He is the number one soldier of God. Amen. At galing siya sa pray and fasting. Ang tao, ang Kristiyanong, galing sa presensya ng Panginoon, hindi lalampa-lampa. Away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him. And angels come and attended him. See that? Same scenario. Si Satan lagi kanya tinutokso, palang umatin dyan. Gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo yan. Diba, masarap, masarap. Sige, gawin mo lang. Go, hindi alam ni pastor yan. Alam ni Lord, pero Tama. hindi alam ni mama mo yan, hindi alam ni papa mo yan. Gawin mo lang, sige lang. Itago mo yan. Hello? Di ba? Ganun lang ginagawa sa atin ni Satanas. Pero wala tayong ginagawa para hindi ito ma-stop. We just, sige na nga. We are Christians, always says, sige na nga. Hindi ba pwedeng, no, Satan. Or not today, Satan. Yung mamamatay na kayong lahat, ikaw sabi mo, sige lang, no. Concerning your life, tinatapak-tapakan ni Satanas, binababi ni Satanas, tapos ang response mo, sige lang. Yung halos nauubos na kayo sa lahi nyo. It's because of the curse or sin ng family nyo. Tapos alam mo yung katotohanan, nalaman mo yung katotohanan, tapos iyaalaw mo pa rin, sige lang. No. No. Huwag mong hayaang tapak-tapakan ka ng kasalanan. Huwag mong hayaan kang tapak-tapakan ka ni Satanas. Ang anak ng Diyos, panalo yan eh. Amen. If you are sons and daughter of God, kahit inaapakan ka ng mundo, pag ang Diyos, ang kamay ng Diyos, ang nakakapit sa'yo, panalo ka pa rin. Amen. You're still a winner. Why? You are born to be win. Amen. You are born to be a victor. Pag si Lord ang pinangakuan mo, na Lord, ang buhay ko para sa'yo, gusto ni Lord yung pangako na yon. Pero hindi siya after sa promise na yon. After siya doon sa buhay mong ginagamit mo para sa Kanya. Lahat tayo nagsuko ng buhay. Pero lahat tayo hindi naglilingkod. See that chair? Yung upuan na yan, dapat magiging bakante yan para sa mga bago. At ikaw anong ginagawa mo? Ako anong ginagawa ko? Naglilingkod ka para sa Lord. That's the duty of soldier. Kung si Satan, ang duty niya sirain yung buhay ng mga sundalo ni Kristo,
Ang duty ni Satanas ay sirain din yung mga plano. Yung duty ng soldier na anak ng Diyos. Ulitin ko ulit kung ang duty ni Satan, kung ang trabaho ni Satanas ay sirain tayo mga born again Christian, pahirapan tayo born again Christian, hindi magpatuloy sa Panginoon. Ang trabaho mo, ang trabaho ko bilang isang sundalo ng Panginoon ay puksain, pigilan yung mga maling plano ni Satanas sa iyo at sa pamilya mo. Amen? Meron bang sundalo ni Lord na hindi alam lumaban? Maybe hindi na train. Pero kasi kung gusto mong lumaban, papasok ka sa training ground. Before you are ready to the battleground, you must first go to the training ground. Hindi pwedeng magaling ka kaagad. Hindi pwedeng maangas ka kaagad. Hindi. Lahat ng maangas dumaan yan sa malalaking pagsubok. At yung angas nila, katahimikan. Yung minsan yung tahimik siya pero maangas. Tama? It's because marami siyang na-overcome na obstacle ng buhay. Hello, Christians. Please, from now on, pag sinabi sa iyo ni Satan na magkakasakit ka, dapat ang response mo, not today, Satan. I have, saan yung yung I am confession. Would you please, leaders, bigyan niyo po lahat na nandito kung kaya. Oo, bigyan niyo po lahat. Ayan po yung magiging confession natin. That's the word of God. Yung bata-bata akong born again, nasa 1 year, 2 years po ako. Meron po ako sa bahay, dinikit ko po sa dingding namin. And every time I face struggles, I face loneliness, I face self-pity. Inaatake ako ng mga anxiety, depression, kalungkutan, old self ko, I confess that. Binabasa ko yan. Nababasa niyo po ba? Yes. Bigyan niyo po lahat kung kaya. Ito po yung ending natin. This is our end. Meron pa? O kulang? Kulang po? Meron pa? Meron, sa likod po. Meron po kayo dyan? Meron po. Would you please stand up? Lahat po tayo tumayo at sabay-sabay po natin basahin. Confession. Pag sinabi mong confession, parang ginawa ni Jesus. Away from me, Satan. Away from me, Satan. Diba, nagsalita siya ng malakas. Nag-confess siya ng not today, Satan. Pwede mo pang i-flash ito yan? O meron kayo? Meron kayo dyan? Magtabi na lang kayo, tabi-tabi kayo sa mga meron para nababasa niyo. Please, magtabi-tabi kayo. Meron? Okay na po? Are you with me, soldiers? Yes. Isang malaking malakas na aho. 1, 2, 3, go! Okay, I am confession. Number 1, go! I am a child of God. I am redeemed from the hand of the enemy. I am forgiven. I am saved by grace through faith. I am justified. I am sanctified. I am a new creature in Christ Jesus. I am a partaker of His divine nature. I am delivered from the power of darkness. I am led by the Spirit of God. I am a son of God. I am kept in safety wherever I go. I am getting all my needs met by Jesus. I am casting all my cares on Jesus. I am strong in the Lord and the power of His might. I am doing all things who strengthens me. I am an heir of God and joint heir with Jesus.
But something is happening right now Yes. na hindi mo alam. Alam mo ba nangangatog ang tuhod ni Satanas sa Kristiyanong alam niya ang salita ng Diyos? Amen. Ngayon, kahit anong gawin ni Satanas sa'yo, pag inatake ka ulit ng lungkot, inatake ka ulit ng kasalanan mo, ng past sin mo, at sinasabing hindi mo makakaya na just read that I am. Kung sino pa yung wala, bigyan namin mamaya or mag-send ko na lang ako sa inyo. Pero ang maganda po, to be honest, everyday kong binabasa yan. Baby Christian ako noon. Yung bang kauna ko na, 1 to 2 years old, 3 years old, 4 years old Christian. Nasa ano yan? Nasa dingding yan. I have that confession. Kung gusto kong lumago, din gagawin ko yung buhay ko sa gusto ng Panginoon. If you want to be successful someday, point your life into the Word of God. Amen?